una sa lahat, Paglabas mo, para ka maanong tupa! Ito yung kwarto namin yung nakita nyo. mga sekyu laban sa mga kapwa nila sekyu. Nagkabarilan at batuhan ng mga bote sa compound na yan sa Malabon. Ang mga sangkot, 2 grupo ng mga gwardya na magkaiba ng mga amo. Kung ano ang ugat ng gulo, yan ang dapat abangan. Ngayong ika-6 na araw ng Nobyembre taong 2024. Huli ka na! Umamin ka na! Hamon ni Senator Raffy Tulfo sa kamag-anak ng kapwa niya senador na may-ari ng pasaway na luxury SUV. Dating US President Donald Trump nalalapit ng pagbabalik sa White House. Hey, look what happened. Is this crazy? 18 estudyante na trap sa elevator. Dating broadcaster na tricycle driver na ngayon, patay sa pananambang. Next level na mga scammer. Text message ng mga lehitimong bangko at e-wallet na pasok na rin ng mga manggagancho. Bagyong Marce, lalo pang lumakas. Signal number 3 na sa Cagayan. Yayamaning upuan ni na Heart Evangelista at Jinky Pacquiao, usap-usapan. Magkano kaya yan? Mga nangangaroling sa Cebu City, huhulihin daw kung walang permit? At Ayala Avenue sa Makati, magniningning na mamaya para sa Kapaskuhan. Sisilipin natin yan live! Humarap na sa Land Transportation Office ang driver ng mamahaling sasakyang illegal na dumaan sa EDSA busway. Ang kumpanyang may-ari ng luxury SUV ay konektado kay Senator Win Gatchalian. May paliwanag naman ng driver kung bakit siya dumaan sa busway kahit bawal. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Humarap na sa Land Transportation Office ang driver at mga kinatawan ng kumpanyang may-ari ng luxury SUV na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Sakit lang po, sakit lang. Nag-viral at inulan ng batikos ang pagdaan sa EDSA busway ng puting Cadillac Escalade na may plakang number 7 o pang senador. Aminado ang driver na si Angelito Edpan na mali ang kanyang ginawa. Ako po'y nagkasala. Ako po'y humingi ng pasensya. Hindi ko po ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Napag-alamang nakarehistro ang luxury SUV sa kumpanyang Oriental Pacific Corporation. Nahagip sa viral video ang mukha ng 2 sakay ng luxury SUV. Ayon sa driver, sakay niya ang isa pang kapwa driver at 2 investor ng kumpanya na hindi raw niya kilala. Nagmamadali raw sila, kaya siya dumaan sa busway. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo not-feeling well ako noon, sir. Wala po, sir, nag-utos sa akin, sir. Kala ko nung linggo, sir, walang kaya sinubukan pumasok. Sa aming research, ang Orient Pacific Corporation ay kumpanyang subsidiary ng Welex Group na pag-aari ng pamilya ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa dokumento ng Securities and Exchange Commission, nasa 2024 Board of Directors ng Orient Pacific, ang ina at kapatid ng senador na sina Dihua T. Gatchalian at Kenneth T. Gatchalian. Habang sa 2007 Board of Directors naman, ang ama ng senador na si William T. Gatchalian ang nakalistang presidente ng kumpanya. Yung plate number 7 po, right now we are conducting an investigation po. Paano po nangyari yun? Unang sinabi ng LTO na peke ang ginamit na plaka. Pero sa press con ngayong araw, ito ang sagot ng LTO. Can we say it's a fake protocol plate? Meron kasi mga temporary plates, may mga ganun. Pero what we can honestly say is that that's not an LTO plate. They are not trying to fake it. Pinagmulta ng 9,000 piso ang driver at ang kumpanya para sa patong-patong na paglabag. Nagigpit na raw ang LTO ng pagbibigay ng protocol plates para hindi ito maabuso. Kung magkakaroon man ng pagbabago sa polisiya, kaugnay sa paggamit nito, nakadepende na raw ito sa Department of Transportation o sa Malacanang. Bibigyan din daw ng LTO ng show cause order ang kumpanya para formal na magpaliwanag at matukoy ang kaukulang parusang ipapataw sa diwas ng paggamit ng protocol plate. Nagbabalitang mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Umamin ka na! Yan ang hamon ni Senator Raffy Tulfo sa kamag-anak ng kapwa niya senador na sakay umano ng luxury SUV. Desidido rin si Tulfo na ituloy ang investigasyon sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Doon sa nag-violate, doon sa VIP,
umamin ka na lang. Mag-apologize ka, umarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron may ipapato na sanction ng LTO sa'yo o ng other agency sa'yo, tanggapin mo yon. Yan ang panawagan ni Senator Raffy Tulfo sa VIP na sakay umano ng luxury SUV na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Ayon kay Tulfo, ang sinasabing VIP ay kaanak daw ng isang senador. Related ito sa isang senador. Pero hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan. Nang tanungin naman kung ang VIP na tinutukoy niya ay sina William at Kenneth Gatchalian na tatay at kapatid ni Senator Sherwin Gatchalian, sinabi ni Tulfo na tugma nga yan sa impormasyong nakuha niya. Di umano, board members ang mga ito ng kumpanyang Orient Pacific Corporation. Sa impormasyon ding hawak ni Tulfo, sinundo lang daw ng driver ang kanyang amo na galing Japan at lumapag sa NAIA noong linggo ng gabi. Dumaan sila sa Skyway pero pagdating sa Guadalupe, doon na sila dumaan sa busway. Si driver, sumusunod lang sa utos ni VIP. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Dilis lang itong si driver, ang pating, yung nasa likod. Hinihinga na namin ng komento si Senator Gatchalian tungkol dito pero wala pa siyang sagot. Matatanda ang nauna ng sinabi ng senador na hindi sa kanya ang sasakyang nasita. Desidido naman si Senator Tulfo na magpatawag ng pagdinig kaugnay sa issue ng mga iligal na dumadaan sa EDSA busway. Pero hindi na raw niya prioridad na ipatawag ang driver at may-ari ng nag-viral na SUV. Mas gusto raw niyang tutukan ang tingin niya yung mga pagkukulang ng MMDA at DOTR. Dagdag pa ni Tulfo, malaki ang pagkukulang ng MMDA kaya patuloy na may nakakalusot sa EDSA busway kahit bawal. Noong Abril, umamin si Senate President Jesus Codero na siya ang may-ari ng 7 protocol plate na nahuli rin sa EDSA busway. Pero giit niya noon, hindi otorisado ang paggamit ng plaka niya na minamaneho raw ng driver ng kaanak niya. Si Senator Bong Revilla naman, napagbintangang dumaan sa EDSA busway. Pinagalitan niya pa noon si dating MMDA Task Force Special Operations Unit Chief Bong Nibriha dahil dito. Handa naman daw ang MMDA na dumalo sa pagdinig ni Tulfo, pero hindi raw sila ang naka-assign na magbantay sa EDSA busway. Na-turn over na po namin kasi ang bus carousel completely sa DOTR side. Sisilipin din daw ni Tulfo ang sistema ng paglalabas ng protocol plates dahil tila naaabuso na raw ito. Gusto rin niyang itaas sa 50,000 pesos ang multa sa mga lalabag sa pagdaan sa busway. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nag-iisang patay sa karambola ang isang lalaki sa Osmeña Highway sa Makati City. Ang biktima na ipit sa loob ng sasakyan ng araruhin ng 16-wheeler. Nasa Frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Napahagulgol na lang si Elmer nang makumpirmang pinsan niya ang nasawi sa karambola sa Osmeña Highway sa Makati kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Arvin Almendras, 35 anyos. Ang trahedyang yan, itinawag na ni Elmer sa magulang ni Arvin. Dito, muli na siyang naiyak. Wala na si Arvin! Kwento ni Elmer, agad siyang sumugod sa pinangyarihan ng aksidente nang mabalitaan ito. So nung narinig niyo po yung tawag, ano po yung sinabi sa inyo? Na-aksidente nga daw po. Akala ko nadala sa ospital siya. Hindi pala siya yung nadala sa ospital. So makita niyo po ito? Kaya malapit na palapit sa akin to. Lagi kami magkasama nito. Araw-araw. Base sa investigasyon, nakahinto ang delivery van, 2 kotse, isang SUV at isang tanker sa northbound lane dahil may red light noon. Maya-maya, sinalpok at inararo na ang mga ito ng 16-wheeler. Unang tinamaan ng truck ang delivery van na minamaneho ni Arvin. Sa lakas ng impact, nayupi ang sasakyan at naipit ang biktima na agad niyang ikinasawi. Kinailangan pang gumamit ng cutter para lamang mailabas ang kanyang labi. Dinala naman sa ospital ang 5 pang sugatan. Ayon sa mga pulis, hindi agad nakapreno ang driver. Hindi rin daw ito nakainom. Yun nga lang. Medyo madilim po yung kahabaan po ng Sergio Osmeña Highway, corner Sobel. And at the same time po, wala din pong CCTV dun sa area. Sinubukan ng News 5 na kunin ang pahayag ng truck driver ngunit tumanggi itong humarap sa kamera. Hawak na siya ng Makati Police at mahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Nagkabarilan at nagkabatuhan ng dalawang panig ng mga gwardya sa isang compound sa Malabon. Ang punot dulo ng girian, milyon-milyong pisong utang. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pumasok ka rito, IC! Okay, pasok! Nangingibabaw ang sigawan at mga putok ng baril sa tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ng mga gwardya sa compound na ito sa Malabon. Maya-maya, papasok sila, papasok! nang babato at pilit ng winawasak ng isang grupo ang gate ng compound para makapasok. Ang kanilang pakay, palayasin ang kaalitang grupo ng mga gwardya sa loob. Pero ang kabilang grupo, may inihanda namang mga sandbag bilang pangharang. Pag sinusugod kami, binabato kami ng mga bote, binabato kami ng mga ihi. Minamaso muna yung gate namin. Sa kanila kami pinagbabato ng mga bote. Kwento ng mga gwardya sa compound, 4 na araw na silang hindi makalabas dahil sa paglusob ng kabilang grupo. Hanggang ngayon, di pa ako nakakauwi sa pamilya ko. Kagaya ng ibang kasamahan ko dito. Dahil hinaharangan kami, natatakot kami na may mangyari sa amin sa labas. Nag-ugat ang gulo sa kasunduan ni Lope Jimenez, ang may-ari ng compound, at ng Chinese na negosyanteng si Richard Lim. May 25 million pesos na utang si Jimenez kay Lim. Para makabayad, pumayag si Jimenez na ipagamit kay Lim ang 7,000 square meter compound at pagkakitaan nito bilang paid parking area ng mga truck. Nagkasundo ang dalawa, nahati sila sa kita, pero ang ayaw daw ibigay ni Lim ang parte ni Jimenez. Dito na sumugod ang mga gwardya ni Jimenez para persang bawiin ang compound. Pero ang kampo ni Lim, iginigit pa rin ang utang ni Jimenez. Ang gusto rin namin kasi naman mangyari, di ibalik na lang nila yung 25 million, bibitawan namin yung area. Dumulog na ang kampo ni Jimenez sa korte at sa LGU para resolbahin ang issue. Nagsampa naman ang kasong robbery at grave threat ang mga gwardya ni Lim laban sa mga gwardya ni Jimenez. Habang hinihintay ang desisyon ng korte at ng LGU, nagpakalat na ng pwersa ang Malabon Police sa lugar para hindi na maulit ang girian. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Isa namang sekyu ang nasa pool sa video na nagnakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Ibebenta niya raw yan para may pansugal. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. May hawak pang helmet ang lalaking yan sa Aurora Boulevard sa Quezon City. Lumapit siya at sumakay sa isang nakaparadang motor. Sa pormahan niya, wala nga namang mag-aakalang magnanakaw pala siya. Mano-mano niyang sinakyan ang motorsiklo. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang patuloy na itinulak ng lalaki ang nakaw na motorsiklo. Kwento ng may-ari, maglalaro siya ng bilyar kaya pinarada niya ang motor. Nakalimutan niya raw ilak ang manibela. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, natunton at naaresto ang suspect na isa palang security guard. Nabawi sa kanyang motorsiklong plano raw ibenta. Aminado naman ang suspect sa krimen. Nagawa niya raw yun dahil sa pagkalulun sa sugal. Tuliro na po ako, hindi ko na po alam yung ginagawa ko. Yun po, nadaanan ko po yung motor na yun. Kaya ako po siya nakuha, hindi po kasi siya nakalak. Wala po siyang susi. Bagamat nabawi ang motor, desididong magdemanda ang biktima. Naharap sa kasong paglabag sa anti-kidnapping law ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Arestado ang isang lalaking nanloko ng isang Chinese na may kinakarap na kaso sa Quezon City. Pangako ng suspect, tutulong para mapawalang sala ang dayuhan kapalit ng 300,000 piso. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Hawak pa ni alias Jerome ang sobrang naglalaman ng 300,000 piso nang makorner sa entrapment operation sa Quezon City. Karapatan kang manahimik kung magsawa ng ibo. Inirereklamo siya ng pangingikil sa isang Chinese na may kasong may kinalaman sa firearms. Ayon sa asawa ng Chinese na si Betty, hindi niya tunay na pangalan, bigla na lang silang kinontak ng suspect. Nag-alok ito ng tulong para umano madismiss ang kaso ng Chinese. Nagpakilala siya na driver siya ng friend ng asawa ko. Then kasi may problem kami ng asawa ko. Sabi niya makakatulong daw siya sa amin. Pero hihingan daw niya kami ng pera. Sabi ko sa asawa ko, hindi naman yan na maka-scam yan, ganyan. Dahil sa pagdududa, agad daw dumulog sa NBI ang mga complainant.
alam niya daw ang kilos nitong complainants natin. Alam niya kung saan ang bahay at saka yung kilos. So dumating na sa point na natatakot na sa life. Itinanggi naman ng sospek ang paratang laban sa kanya. Hindi naman talaga ako nangingigil talaga na. Nagpakita pa raw ng ID ang sospek sa mga otoridad at nagpakilalang Army Reservist. Inaalam pa ng NBI kung lehitimo ang ipinakitang ID ng sospek. Naharap si alias Jerome sa reklamong estafa at usurpation of authority. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Makapigilin na nga ang bilangan ng resulta matapos ang botohan sa makasaysayang US presidential elections. Ang pambato ng Republican na si former President Donald Trump, prinoklama ng panalo siya. Live mula sa Washington, D.C., nasa frontline balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, sure win na ba talaga si Trump? Jiggy, update muna. Tuluyan na ngang hindi sinipot ni US Vice President Kamala Harris ang kanyang mga supporters sa kanilang pagtitipon doon sa Howard University dito sa Washington, D.C. Nagsabi naman ito na siya isisipot na lamang o magpapakita kapag siya'y handa na. Samantala, narito pa ang ilang nangyari ngayong araw na ito. Nabulabog ng bomb threat ang botohan sa Martin Luther King Public Library sa Washington, D.C. kanina, ilang oras bago magsara ang eleksyon dito sa Amerika. Agad pinalabas ang mga botante at media sa voting venue. Pero pinabalik din lahat kalaunan matapos maklear ng mga pulis na wala naman talagang bomba. Bukod sa Washington, nabulabog din ng bomb threat ang ilang polling center sa mga battleground state ng Georgia, Wisconsin, Michigan at Arizona. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, na-trace nila sa ilang Russian emails ang kumalat na mga bomb threat. Pero wala naman daw napatunayang lehitimos sa mga ito. Naantala man, naging mapayapa pa rin ang eleksyon sa buong Amerika. Gen Z man o matatanda, nagtiyaga silang pumila at bumoto. Ang pambato ng Republican na si Donald Trump nakangiting humarap sa media matapos bumoto sa Palm Beach, Florida kasama ang misis na si Melania. Confident daw siya sa partial results ng eleksyon. And it looks like Republicans have shown up in force. Ang kalaban niya namang si Vice President Kamala Harris bumisita sa campaign headquarters ng Democrats sa Washington sa kasagsagan ng botohan. Pero hindi na siya dumalo sa event niya sa Howard University kinagabihan. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. So thank you. Kapansin-pansin naman na masinihigpitan na ang seguridad sa paligid ng US Capitol kanina. Iniiwasan nilang mangyari ulit ang January 6 insurrection kung saan sumugod dati ang mga supporters nang matalo si Trump. Pero ang insidenteng yan mukhang hindi na ulit mangyayari base sa resulta ng bilangan. Dahil maagang lumamang si Trump kay Kamala matapos manalo sa ilang battleground states gaya ng North Carolina, Georgia at Pennsylvania. Kaya pagsapit ng madaling araw kanina, oras dito sa Amerika, humarap si Trump sa kanyang supporters kasama ang kanyang pamilya at katandem na si J.D. Vance sa Florida at direkta ng inangkin ang panalo. Hey, look what happened. Is this crazy? So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Habang nagbibilangan ng boto kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ng ating ambassador dito sa Amerika na si Ambassador Romualdez. At sinabi niya na ang embahada ay naghahanda na para sa pag-reach out sa eventual winner nitong halalan dito sa Amerika dahil parte ito ng kanilang mandato. At sinabi rin niya na hindi siya naniniwala na mayroong mababago sa RP and US relations lang dahil nga sa pagpapalit ng liderato dito. Jiggy. Maraming salamat, Jovi Francisco.
Konti na lang magbabalik White House na si dating US President Donald Trump. Alamin natin kay Bok Edlingao ang update sa bilang ng electoral votes sa US presidential elections. Bok? Well, hindi pa nga tapos ang bilangan pero mukhang si Trump na ang susunod na Pangulo ng Amerika. Sa Reuters Real-Time Heat Map, ito po ang bilangan ngayon ng US elections. Kamala Harris, 223 electoral votes at Donald Trump, 279. 270 po ang kailangan na electoral votes para maging Pangulo. So kita na ninyo, lumamang na siya at nandun na nga po. Teka, ano yung electoral votes at bakit 270 votes ang kailangan samantalang we have 160 million American voters? Sadya pong mas komplikado ang eleksyon sa Amerika. Sa Pilipinas, susumahin mo ang mga boto sa bawat probinsya para malaman kung sino ang panalong Pangulo. Hindi po ganoon sa US. Sa US kasi, ang bibilangan sa huli ay ang 538 electoral votes na nakadistribute dito po sa mga US states. Depende sa kanilang populasyon. Ngayon, two-step process po yan. Bibilangin muna ang mga boto sa state levels. Ang manalo doon sa state level, kuha niya ang lahat ng electoral votes doon po sa estadong yon. Halimbawa po, itong higanteng California, merong halos 30 million na population kaya siya ang may pinakamaraming electoral votes na 54. Kay Harris po napunta yung 54 electoral votes na yan. Lahat na yan. Texas po, yung susunod na malaki, binigay po niya ang kanyang 40 electoral votes kay Donald Trump. Ang Alaska po, malit lamang. Merong 700,000 na population, 3 ang kanyang electoral votes. Kay Trump po napunta ang lahat ng yan. Merong mga tatawag na swing states. Ito po yung mga estado na sobrang dikit ang laban ng Republicans at ng Democrats. Gaya po ng Pennsylvania na napakahalaga dahil dikdikan po ang laban dyan. At meron po itong 19 electoral votes. Malaking bagay sa eleksyon na ito. At sa kasong ito, ang swing state na Pennsylvania napunta po kay Donald Trump. Ngayon, susumahin po ang lahat ng electoral votes ng mga US states. Ang makakuha po ng majority or 270 electoral votes, siya po ang panalo sa presidential elections. Nakakalito po dahil ang botong binibilang ay ang boto ng estado, hindi ng tao. Pero sa ganitong paraan po, nabibigyan kahit papano ng malaking boses yung mga estadong maliit lamang ang populasyon. Kailangan kasing tandaan ng United States ay isang pagbubuklod-buklod lamang ng iba't ibang estado para tumatag ng isang higanting bansa. Lumakas pa ang bagyong Marce bago tuluyang maglandfall. Huli itong namataan sa layong 295 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Signal number 3 pa rin ang Cagayan habang nasa 20 lugar sa Northern Luzon ang nasa signal number 1 at 2. Makikitang naglandfall ang bagyo sa Babuyan Islands o Cagayan bukas. Bilang paghahanda sa pagtama sa kalupaan, puspusan ang pagpapalikas sa mga residente sa Pamplona, Cagayan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Natapos na sa kanyang shooting ang ating ultimate heartthrob na si Papa Piolo Pascual para sa Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Kasunod po niyan, excited naman si Papa P para sa mga bonggang reveal ng papatapos ng Pamilya Sagrado. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Okay lang sa inyo? Kahit tuta ng kurap? Basta may ayuda? Kung kurap, at least nagpapaambon ng ninakaw. Oops! Bato-bato sa langit ang tamaan? Edi, tamaan! Eksena yan sa hit Dreamscape series na Pamilya Sagrado ni Ultimate Heartthrob Papa Piolo Pascual. Say niya, sana raw maging eye-opener ang show. The ones who are in power also have to wake up and realize that they're chosen to lead the country and to make our country a better place. Malulupit na revelation ang nagaganap sa Pamilya Sagrado. Pero abangan pa raw ang mga twist na mangyayari sa last 8 days ng serye. A lot of revelations, a lot of scenes na nakaka-touch, nakakaiyak. I was watching the episode last night, I was sobbing. Humihigbi ako sa sarili kong eksena eh. Kasi ganun siya kabigat, ganun siya ka-intense, you know, yung mga nangyayaring revelations. Of course, I already found out he's my son, and then he confronted me, and then I'm estranged with my real son. Of course, they're both my sons. Pero
even my family. So ang hirap. Speaking of pagtatapos, tapos na rin daw ang filming ni Papa P sa inaabangang MMFF entry nila ni Bossing Vic Soto na The Kingdom. At life-changing daw ang oportunidad na makatrabaho si Bossing. Exceeds expectations at pasadong-pasado rin daw ang ginawa nilang pelikula, higit pa sa inasahan niya. More than pinag-isipan, down to the locations, to the production design. So it's really overwhelming, and I can't wait for everyone to see it. Biyahing Canada ngayon si Papa P para sa isang tour. At pagbalik niya ng Pinas, simula na ng promo para sa The Kingdom. For now, tutukan pa rin ang mga huling gabi ng Pamilya Sagrado sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 18 estudyante sa Cebu na trap sa elevator. Sa Cebu pa rin, mga nangangaroling kailangan na munang kumuha ng permit. At Opa G. Chang-wook as an action man sa kanyang bagong K-drama. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 18 estudyante ang natrap sa elevator ng isang universidad sa Cebu City. Ang dahilan, overloading. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa makitid na awang, nagpumilit lumabas mula sa elevator ang mga estudyanteng ito ng Cebu Technological University. Halos kalahating oras na trap ang 18 estudyante sa loob. Nanggaling daw sila sa 5th floor. Pero pagbaba sa 1st floor, hindi na umandar at hindi rin nagbukas ang elevator. Kaya puwersahan itong binuksan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ang dahilan ng aberya, sobra-sobra ang sakay ng elevator. Found out na it was overloaded. 18 passengers were inside the elevator, wherein ang capacity noon is only 10. Wala namang nasugatan sa insidente. Paalala naman, BFP, sundin ang maximum passenger capacity ng mga elevator. At kung matrap man, it's important not to panic. Pag magpanic, madali maubos yung the air within our body. So, kalma lang and then press the alarm button. May alarm button yan inside the elevator. And you call for help. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Hindi na pwedeng mangaroling sa Cebu City kung walang permit. Ang mga lalabag pagmumultahin. Nasa Frontline ng balitang yan, si John Aroa. Inabutan namin si Tatay Benjamin sa kalsada dito sa Barangay Careta sa Cebu City. Nangangaroling siya sa mga dumaraang motorista. Ang mapapamaskuhan, ipinambibili ni Tatay ng pagkain at gamot. Ito lang ako nakamakayanan po eh. Ito lang pinagtsagaan ko medyo makakaya. Sala sa lamig, sala sa init ang kitaan sa pangangaroling. Minsan meron, minsan wala. Ang mga gaya ni Tatay Benjamin na nangangaroling sa lungsod, sisitahin na raw kung walang permit. Sa ilalim yan ng Anti-Mendicancy Ordinance. This is for their safety. They are obstructing the flow of traffic at the same time. They are risking themselves. Ayon sa Anti-Mendicancy Board, sa lokal na pamahalaan kukuha ng permit. Libre naman daw ang permit. Para sa mga church group, kailangan din ng approval mula sa simbahan bago bigyan ng permit. Layon daw ng ordinansa na maging maayos sa pangangaroling sa Cebu City. 4 na oras na community service o multang 1,000 piso ang parusa sa mga lalabag. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga. Mapapasabak sa umaatikabong aksyon si Korean oppa Ji Chang-wook sa kanyang bagong serye na Gangnam B-Side. Ang proyekto, reunion project niya pa sa ilang bigating artista. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. 너네들은 왜 이렇게 새를 찾는 건데? Oppa Ji Chang-wook, is that you? Siya nga! Serious action man ang atake ng isa sa most followed oppa ngayon sa kanyang much-awaited K-series na Gangnam B-Side. Chika sa atin ni Chang-wook, mas open na siya na ma-reinvent ang sarili para sa iba't ibang promising roles. 명확하게 내가 표현하고 싶거나 내가 해보고 싶었던 것들 If it looks interesting and fun, I choose to do it. And it also depends a lot about how I feel at the moment, what my situation is. And depending on that, I would choose a project. So it's solely based on myself. And I also choose projects based on the things that I wanted to express. Sa Gangnam B-Side, gaganap siyang misteryosong broker na si Yoon Gil-ho na sasagupa sa mga kriminal. Kasama ni Chang-wook sa proyekto ang ilan pang bigating Korean stars tulad ni Ha-yoon Kang na tampok din sa Extraordinary Attorney Woo. Nariyan din ang K-rapper musician na si Bibi o Kim Young-seo at Jo Woo-jin na dati na ring nakatrabaho ni Chang-wook. 창욱 배우와 네, 오랜만에 다시 만나서 너무 반가웠고요. It's been a while since I've worked with Chung before, so it's really nice to be reunited with him again. Gangnam B-Side, we were really drawn into his versatile charms. You know, his whole entire body was equipped with charms, if I might say. So, and also his basic instinctiveness and his immersiveness actually helped me act as well. Mapaparod na ang Gangnam B-Side sa Disney Plus Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga tech scam na nagpapanggap na lehitimong e-wallet, naglipa na ngayon. Mga nagbebenta ng mga rehistradong SIM, arestado sa magkakahiwalay na operasyon. At in love na estudyante sa Thailand, naipit ang ulo sa grills ng hagdan, kakatingin sa kanyang crush. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglipa na naman ngayon ang mga text hijacking scam, modus ng mga scammer na magpanggap na lehitimong e-wallet company. Nasa Frontline balitang yan si Ria Fernandez. Ngayong nabibilang na ang araw ng mga pogo sa bansa bago sila tuluyang i-ban sa December 31, may bagong modus daw ang mga ito para maipagpatuloy ang panluloko. Tulad ng dati, sa text message pa rin sila umaatake. Pero hindi na sa mga raffle kuno o job offer. Ngayon, nagpapanggap na silang mga lehitimong e-wallet company. Ang bagong style ng pambubudol, magte-text sa mga subscriber na kunwaring na-deposit na halaga sa kanilang e-wallet. Ipapa-verify ang account gamit ang link at kapag pinindot, mananakaw na ang impormasyon ng user. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, gumagamit ang mga scammer ng tinatawag na International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher na iligal sa Pilipinas. Ikinakabit ito sa laptop at gumagana sa limitadong distansya. Ito raw ang dahilan ng sandamakmak na text scams ngayon sa Quezon City, Makati at Maynila. Ang IMSI catchers, hindi nila kailangan ng SIM card. Pwede silang mameke ng numero. Mukhang legitimate yung kanilang message. Kasi yung heading, message header nila, GCash or Maya, reminding you to update your account, otherwise isasara. And you have to click a link.
Una nang nagbabala ang Maya tungkol sa anilay text hijacking scam. Hinding-hindi raw magte-text ng link ang Maya para i-verify ang account ng user. May kaparehong babala na rin ang GCash. Mapanglito ang bagong scam na ito. Kaya payo ng mga otoridad para hindi mabiktima, burahin agad ang anumang text na may link nang hindi na aksidenteng mapindot. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Pagbebenta naman ng mga rehistradong SIM ang modus ng mga kawatan sa Metro Manila. 7 ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nagmamakaawa pa ang lalaking ito nang palibutan ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Cainta, Rizal noong November 4. Arestado ang lalaki sa entrapment operation dahil sa pagbebenta ng mga rehistradong SIM online. Sa hiwalay na araw naman, naaresto ang magkapatid na ito sa Valenzuela. Modus din nila mag-alok ng rehistradong SIM online. Ibig sabihin kayo yung nagbebenta? Kampal kayo? Timbog din ang lalaking ito. Nasangkot umano sa illegal na bentahan ng SIM card sa Quezon City. Sa magkakasunod na operasyon, nasa 7 individual ang naaresto. Halos 400 registered SIM cards din ang nasamsam. 14 pesos hanggang 3,500 pesos ang bentahan ng mga sospek. Ang arrested person po natin ay nag-registered nung SIM card na yon and then verify po dun sa mga payment service providers and yun po yung binenta. Sa SIM registration, pwedeng magparehistro ng isa o higit pang SIM card sa ilalim ng iisang pangalan. Kung mapupunta sa mga cybercriminals, maaari po itong gamitin na pang-scam. Itinanggi naman ng isa sa mga sospek na sangkot siya sa bentahan ng rehistradong SIM. Talagang nagbebenta kayo ng mga SIM cards? Sir, hindi po. Okay na lang po kami magkakalit. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at SIM Card Registration Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. What's up mga kapatid? Tabla 2-2 ang TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra Gin King sa finals ng PBA Governors Cup. Ibang klaseng pressure ang meron sa Game 5 lalo na't may pag-asa lumapit palalo ang parehong kuponan sa championship. At live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta dyan? Tama ka dyan, kung meron mang crucial game bago yung mismo championship match, malamang ito na yung Game 5 ng PBA Governors Cup Finals ngayong gabi dito sa Big Dome. Sa ngayon nga, nakikita nyo sa aking likuran na nagwa-warm up na ang magkabilang koponan ng TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra San Miguel. Bakit nga naman hindi magta-training na matindi at magwa-warm up, magiging sobrang crucial ng laro na ito para sa parehong koponan. Matatandaan, ngayon ay tabla ang serye sa 2-2 at kung sino man ang magwawagi ngayong gabi ay makakakuha ng vital na 3-2 lead. Dala ng Barangay Ginebra ang momentum sa serye matapos ang kanilang dalawang magkasunod na panalo. Bagamat nakuha ng TNT ang Games 1 at 2, bumawi naman ang Gene Kings nang kunin nila ang Game 3 noong Biyernes at sinundan pa yan ng isang convincing na 106-92 victory sa Game 4 noong Linggo. Dito, pinakita ng Ginebra ang kanilang husay sa opensa at depensa dahil hindi nila pinalamang ang TNT mula second hanggang sa fourth quarter ng laro. Top scorer para sa Gene Kings si Justin Brownlee na nagtala ng 34 puntos. Naging X-factor naman ang Rookie of the Year na si Stephen Holt na kumana ng 18 points at 5 steals. Para kay head coach Tim Cole, bagamat galing sila sa panalo, ay hindi pa rin sila pwedeng magpakumpiyansa. Kaya target nilang pag-igihin ang opensa at depensa. Partikular na kay TNT Best Import of the Conference Ronde Hollis Jefferson. Ang TNT naman, umaasang mas gagana na ang shooting touch nila ngayong gabi, lalo't ito ang naging bentahin nila sa mga naunang laro. Mikey, kung sino nga ang makakakuha ng panalo ngayong gabi at makakuha na ng 3-2 lead, kaya na nila o maaari na nilang isara ang serye at tuluyang kunin ang kampyonato pagdating ng Game 6 sa Biyernes, dito pa rin yan sa Big Dome. At yan ang latest mula dito sa Smart Araneta Coliseum. Mikey? Maraming salamat, Ian Suyu. Susunod, palaboy sa Caloocan, biglang nag-amok at nanaksak.
At ano kaya ang naging ending ng estudyanteng yan na naipit ang ulo kakasulyap sa kanyang crush? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Biglang nag-amok at nanaksak ang isang lalaki sa Caloocan kaninang umaga. Pinadapa at pinagtulungang arestuhin ng mga otoridad ang lalaking yan malapit sa footbridge sa Barangay Bagong Barrio. Ayon sa ulat ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, nakatanggap sila ng ulat na isang lalaki ang nag-amok at nanaksak. Inaalam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect. Wala pang detalye kung bakit nag-amok ang suspect. Mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Trending ngayon ang video ng isang babaeng estudyante sa Thailand na naipit ang ulo niya sa grills ng hagdan. Hinahabol niya kasi ng sulyap ang kanyang crush. Narito ang Frontline News Abroad. First day ng pasukan at gusto mo agad mapansin ka ni crush. Yan ang gustong i-achieve ng babaeng estudyanteng yan sa Thailand. Ang crush niya kasi, ayun no, nasa first floor ng building. Kaya si ate na nakaupo sa hagdan, pasimpleng sumilip sa gilid. Ipinasok pa niya ang kanyang ulo sa pagitan ng grills ng hagdan para sundan ng tingin si crush. Hanggang sa tuluyan ng nakalayo ang lalaking kaeskwela. Pero wait, patay! Ang ulo ni ate girl, hindi niya na mahugot mula sa bakal na railings ng hagdan. Oh no! To the rescue naman ang kanyang mga kaklase. Pati nga mga teacher, nakijoin para maialis ang ulo ng estudyante sa grills. Sa isa pang video, makikitang nagtatawanan pa sila habang hinihila ang naipit na estudyante. Hanggang sa naialis din ang kanyang ulo. Biro tuloy ng mga netizen, the things you do para lang kay crush. Pero sa nangyari, siguradong ito ang back to school na hindi malilimutan ni ate. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, Ayala Avenue sa Makati, magniningning na. Silipin natin yan live. At yayamaning upuan ni Heart Evangelista at Jinky Pacquiao, magkano kaya? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Trending ang mga pangmayamang upuan ni Heart Evangelista at Jinky Pacquiao. Paano ba naman kasi itong puting upuan na ito na may stuffed toys na polar bears, nagkakahalaga lang naman ng tumataginting na mahigit 700,000 pesos. Yan po ang iceberg chairs na gawa pa ng isang sikat na furniture luxury brand sa Belgium. Iyon pong kay Heart nasa kanyang apartment sa Paris, habang iyong kay Jinky naman nasa kanilang bahay sa General Santos. Sa mga upuang pong yan nila Heart at Jinky, ang mga netizen na pasana all na lang. Sana all nga. Pero ito, pag sinabing Pasko sa Pilipinas, tsak na makulay yan. At hudyat na nga ng papalapit na holiday season, pinailawan na ang Ayala Avenue sa Makati. Silipin natin yan at live mula sa Ayala Triangle Garden, nasa Frontline balitang yan si Brian Basa. Brian, anong dapat asahan ng mga namamasyal dyan?
Cheryl, Julius, Jiggy, Paskong-Pasko na nga rito sa Makati City. At ang Christmas vibe hindi lang dito sa Ayala Triangle dahil mas marami pang lugar dito sa Makati ang pagniningningin ng Ayala Festival of Lights. Ang sentro syempre dito sa Ayala Avenue. Pagdating nyo pa lang, sasalubungin na kayo ng hile-hilerang Christmas decorations. Ang mga pailaw, very Pinoy. May kapi shells, mga parol, pati mga Christmas tree, puno ng Paskong Pinoy feels. Sa loob ng Ayala Triangle Garden, IG-worthy talaga ang mga punong kinabitan ng LED lights. Bukod sa kumukuti-kutitap na paligid, may live performances din. At kanina, nauna nang nangaroling ang UST Singers. Bukod sa Ayala Avenue, pinailawan din ang Jaime Velasquez at Legazpi Park, pati ang South Avenue at Circuit Makati. Sa labas po yan ng Central Business District matatagpuan. At bukod sa UST Singers, pe-perform lang din ng grupong Steps Ballet dito sa Ayala Triangle Garden. At maya-maya lang magpe-perform din ang The Luminaries, isa po yung theater group, at ang Philippine Suzuki Youth Orchestra. Kaya pwede pa kayong humabol dito sa Ayala Triangle Garden. Bukas po at nakasindi ang mga Christmas decoration natin mula alas 6 ng gabi hanggang hating gabi. Merry Christmas! Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Bas. Binigyan ng ayuda ang 10,000 magsasaka sa Camarines Sur at Albay mula sa Office of the President para muling makabangon matapos silang bagyuhin. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Mistulang lawa pa rin ang ekta-ektaryang palayang ito sa mga bayan ng Nabwa at Baaw dito sa Camarines Sur 2 linggo mula nang manalasa ang bagyong Christine. Dahil lubog pa rin sa baha, nangangamba nilang magsasaka na matatagalan pa bago sila makapagtanim. Sa barangay Burong-Burongan sa bayan ng Milaor, 100 ektaryang palayan din ang nasayang. Lahat bulok. Yung mga katabi kong mga magsasaka, bulok din ang mga palay. Dito sa Naga City, bakas pa rin ang pinsala na iniwan ng bagyong Christine. Hanggang ngayon, walang tigil ang paglilinis at clearing operation sa lungsod. Pahirapan ang paghakot sa tone-toneladang basura. Gumamit na ng backhoe loader ang DPWH para maalis ang naipong tambak. Kanina, muling binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Bicol. Unan niyang sinadya ang Fuerte Camsur Sports Complex sa bayan ng Pili. Sunod niyan, dumiretso naman ang Pangulo sa Ibalong Centrum for Recreation sa lungsod ng Legazpi sa Albay. Naglaan ng 100 milyong piso ang Office of the President para sa 10,000 magsasaka mula sa 30 bayan sa Camarines Sur at Albay na pinaka-naapektuhan ng bagyong Christine. Opo, magandang simula po ito para makabangon kahit kaunti ang mga magsasaka. Sa talumpati ng Pangulo, iginiit niya ang kahalagahan ng matibay na mga infrastruktura laban sa matinding pagbaha. Kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Anya, dapat iakma sa nagbabagong klima ang pagtatayo ng mga proyekto para masigurong tatagal ang mga ito at hindi masasayang. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DILG na makipagtulungan kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ayon sa Pangulo, sa unang bahagi ng 2025, sisimulan ang Bicol River Basin Development Program. Tansya ng DPWH, posibleng abutin ng halos 80 bilyong piso ang halaga ng proyekto na nakikitang solusyon sa malawakang pagbaha sa Kabikulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Naglabas na ng lookout bulletin ang Department of Justice laban sa ilang opisyal ng Office of the Vice President na pinatatawag sa Kamara. Pero ang isa sa mga opisyal ng bise, abay naunahan na sila at bumiyahe na pa Amerika. Nasa Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Inisyuhan na ng lookout bulletin ng Department of Justice ang 7 opisyal ng Office of the Vice President na pinababantayan sa immigration ng Kamara. Hindi pa rin kasi sila sumisipot sa investigasyon ng House Committee on Good Government sa pagdinig tungkol sa confidential funds.
Pero bago pa man mag-issue ng lookout bulletin ng DOJ, nakaalis na ng bansa ang isa sa mga tauhan ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OVP, nakalipad na pa Amerika ang Chief of Staff ng Bise na si Zulaika Lopez noong Lunes, November 4 hanggang November 16. Personal daw ang biyahe nito at walang kinalaman sa trabaho. Pero ang problema, kasama si Lopez sa mga pinasabi ng opisyal ng OVP dahil gusto silang tanungin tungkol sa ginastos na confidential funds ng Bise mula 2022 hanggang 2023. Kaya ang mga kongresista hindi naiwasang magduda, lalo't umalis siya noong gabi bago ang pagdinig ng komite. The Chief of Staff has the obligation to explain the irregularities, the concerns, and the issues. Kasi kung wala naman tinatago, bakit ka umiiwas? Gusto ring kalkalin ng mga kongresista ang aligasyon ng suhulan sa DepEd matapos sabihin ng Chief Accountant ng ahensya na si Runa Catalan na may natanggap din siyang siyam na sobre noong 2023 na may lamang tig 25,000 pesos mula umano kay VP Sara. Si Catalan ang ikatlong opisyal ng DepEd na umaming may natanggap na pera noong kalihim pa ng ahensya si VP Sara. Matatandaan si dating Yusek Gloria Mercado ang unang nagsiwalat nito sa Kamara. Pero sabi noon ng kampo ni VP Sara, demolition job yan. Ibig sabihin, nagsinungaling ang Vice Presidente kasi hindi lang naman si Yusek Mercado apparently ang nakatanggap ng pera. Kung totoo man nga raw ang mga pahayag ng mga opisyal ng DepEd na nakatanggap sila ng pera mula sa Bise, ayon sa mga kongresista, mismong si Vice President Sara Duterte pa ang tahasang lumabag sa no-gift policy ng Code of Conduct at Ethical Standards para sa mga public officials at employees. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Patay sa pananambang ang dating radio broadcaster sa Davao del Norte at ang mga tinitingnan motibo, personal na galit o paghihiganti. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Bulagta at wala ng buhay habang katabi ang minamanehong tricycle sa gilid ng madamong kalsada sa New Correlia, Davao del Norte. Ganyan nadatna ng mga otoridad ang 46 years old na dating broadcaster na si Christopher Recto. 5 tama ng bala ang nakuha sa katawan niya. Base sa investigasyon, pawi na ang biktimang sumasideline bilang tricycle driver noong linggo ng gabi. Dito na tinambangan si Recto. Ang gunman, naglakad lang palayo matapos isakatuparan ang krimen. Ang mga tinitingnang motibo, personal na galit, paghihiganti o di kaya'y crime of passion. May lead naman na kung sino ang posibleng mastermind sa krimen. Pero hindi pa muna isinapubliko. Iniisa-isa na rin ng mga pulis ang mga CCTV sa lugar. Hulyo nitong taon nang tumigil sa pagbo-broadcast si Recto para magtrabaho sa LGU. Wala raw natatanggap na banta sa buhay ang biktima. Kaya naman, para sa kanyang mga kaanak, palaisipan ang motibo sa pagpatay. Yung nalaman namin na binaril, parang hindi namin matanggap. Parang tulala kami. Bakit? Kasi mabait yan, ma'am eh. Hindi yan gusto ng gulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Patay ng barili ng sumpak ang isang criminology student sa Quezon City. Katwiran ng suspect, gumanti lang siya. Nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Naubos na yung luha ko, ma'am. Pinaril niya yung anak ko. Isang pinggan. Isang bala. Ganyan na lang ang hinagpis ng pamilya ng 20 anyos na criminology student na si Edwin Inocencio Jr. Namatay si Inocencio matapos barilin sa barangay Kaligayahan, Novaliches nitong Lunes. Naglalakad ang biktima nang paputukan siya sa balikat ng suspect na si alias JJ gamit ang sumpak. Isinugod sa ospital si Inocencio pero dead on arrival siya. Tumakas ang gunman pero nadakip din siya sa follow-up operation. Nakuha rin ang ginamit na sumpak. Sa inisyal na investigasyon, dati na raw nakaalitan ng biktima at kanyang mga kaibigan ng grupo ng suspect. Ayon nga sa kanya, sa suspect, nabugbog raw siya. Kaya ayun, nagiganti po. Napag-alaman ding dati nang nakakulong si alias JJ dahil sa kasong robbery. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Maharap siya sa reklamong murder at illegal possession of firearms.
Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Patay ang isang lolo matapos makuryente sa Bilyaba, Leyte noong Lunes. Base sa investigasyon, nakuryente ang 70 taong gulang na biktima nang mapadaan siya sa bakod ng kapitbahay. Ayon sa may-ari ng bakod, nilagyan niya ito ng kuryente dahil lagi siyang nananakawan ng manok. Ayon sa mga pulis, hindi tama na maglagay ng kuryente sa bakod ng bahay, lalo na kung dinadaanan ito. Mahaharap ang may-ari sa kaukulang reklamo. Sa pool naman sa video, aktual na karambola sa Osmeña Highway sa Makati kaninang madaling araw. Sa kuha ng dashcam, huminto ang mga sasakyan nang mag-red ang stoplight sa bahaging yan ng highway. Nang biglang sunod-sunod nang nagsalpukan ang 3 pang sasakyan sa likuran ng isang kotse. Na-sandwich dyan ang delivery van ng kotse at 16-wheeler. Patay ang lalaking driver ng delivery van habang 6 naman ang sugatan. Pasado na sa ikatlot huling pagbasa sa Kamara ang panukalang bigyan ng panibagong prangkisa ang Meralco. 186 sa kongresistang bumotong pabor habang 7 tumutol at 4 ang nag-abstain sa panukala. Bibigyan nito ng 25 taong prangkisa ang Meralco. Nakatakdang mag-expire ang prangkisa nito sa 2028. Nagsusupply ng kuryente ang Meralco sa Metro Manila at mga karating probinsya at ito rin ang pinakamalaking power distributor sa bansa. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Bukod sa Amerika, malaki rin ang direktang epekto ng magiging resulta ng US presidential elections dito sa Pilipinas. May pa-watch party pa nga kanina ang US Embassy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hanggang dito sa Pilipinas, inaabangan kung sino kina US Vice President Kamala Harris at former President Donald Trump ang uupo sa White House bilang susunod na presidente ng Amerika. Kaya sa Makati, isang election watch party pa ang inorganisa ng US Embassy. Base sa unang buhos ng mga boto, malaki ang tsansang makabalik sa pwesto si Trump. Pero ayon kay US Ambassador Mary Kay Carlson, wala namang magbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika kahit bumalik sa White House si Trump na manok ng Republicans. I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States today. Itinuturing ng Amerika ang Pilipinas bilang strategic partner. May umiiral tayong mga kasunduan gaya ng Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement. Kaya pagtitiyak ni Ambassador Carlson, mananatiling committed ang Washington sa mga kasunduang yan. Kahit nasa kabilang bahagi ng mundo ang Amerika, tiyak ang magiging epekto ng eleksyong ito sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino mula sa foreign policy kaugnay sa West Philippine Sea hanggang sa direktang impluwensya sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Political Science Professor Julio Tejanqui, malaki ang pagkakaiba sa estilo ng pamumuno ni Harris at Trump. Kung si Harris daw ang manalo, siguradong itutuloy niya ang mga policy ni US President Joe Biden. Pero kung si Trump naman ang mananalo, mas magiging mahigpit daw siya sa issue ng immigration. Magkakaroon ng bagong wave of restrictions, magkakaroon ng epekto rin sa mga ibang kababayan natin, lalong-lalo na yung mga gustong mag-migrate. Pagdating naman daw sa isyu ng security at defense, posibleng makinabang sa mga ayuda sa militar ang Pilipinas sino man ang manalo. Lalo't gaya natin, karibal din ng Amerika ang China. At ayaw din nilang maging dominante ang China sa South China Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ngayong pong magpapasko, hindi lang season of giving, panahon na rin ng mga caroling. Sa ilang pag-aaral, sinasabing itong pangangaroling nagsimula po sa Europa. Libo-libong taon na ang nakakaraan. Pero noon, hindi pa po ito tungkol sa Pasko, kundi sa paniniwalang pagano. Iyong mismong salitangang carol, mula po sa Old French word na
carol na ang ibig sabihin ay pagsayaw sa isang bilog habang kumakanta. Ganyan kasi iyong ginagawa noon ng mga ancient Roman pagan kapag winter solstice para naman bigyang pugay ang kanilang Diyos na si Saturn. Itong tradisyon na ito, sinasabi ring naging basihan para doon sa tinatawag na wassailing. Matandang tradisyong ito sa lumang England kung saan iyong mga mahihirap nagbabahay-bahay para kumanta kapalit ang pagkain at inumin tuwing magpapasko. Kasabay ng pagkalat ng Kristyanismo, nakarating din po ang tradisyon ng pangangaroling sa Pilipinas nang sakupin po tayo ng mga Kastila. Ganun pa rin. May mga nagbabahay-bahay, kumakanta ng mga awitin sa pag-asang mabibigyan ng tinatawag na pamasko. Iyong modern version na niyan, iyong mga batang nag-iikot gabi-gabi. Madalas may dala silang improvise sa tambol at tamborin na gawa sa lata at mga tansan. At pagkatapos pong kumanta, maghihintay sila ng pamasko o magsasabi sa kanila ng patawad po. Sa kabuuan, itong caroling, patunay na tulad ng K-alaman, ang pagbibigayan ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, magaganap ang pinaka-inaantay na cheer dance competition ng UAAP Season 87 sa December 1 sa Mall of Asia Arena. Unang magpo-perform ang Ateneo Blue Bubble Battalion at susunod ang UE Pep Squad, pangatlo ang 8-time titleists UST sa Lingawi Dance Group at ang Adamson Pep Squad. Siyempre, hindi magpapatalo ang UP Pep at pang-anim ang Powerhouse NU Pep Squad. Huling dalawang performer ang DLSU Animo Squad at ang reigning champs FEU Cheering Squad. Sa ibang sports news, babalik ang Philippine National Para Games for the first time pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Magkakaroon ng over 900 participants ang event na magaganap sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila at PhilSports Arena sa Pasig from November 11 hanggang 14. 9 na sports ang lalaruin tulad ng archery, athletics, badminton, boccia, chess, powerlifting, swimming, table tennis at wheelchair basketball. Total, 72 cities and provinces ang makikilahok sa mga laro na huling ginanap noong 2019. Sa NBA, suspended ng 3 laro si former MVP Joel Embiid dahil sa pagtulak sa isang miyembro ng media. Nangyari ang insidente sa loob ng locker room pagkatapos ng laro ng Sixers kontra Memphis Grizzlies kung saan sinindak at tinulak ni Embiid ang reporter na nagsulat ng article na dinamay ang anak at late brother ng manlalaro. Ayon sa liga, naiintindihan nila kung saan nanggagaling ang galit ni Embiid pero hindi pa din daw dapat naging pisikal ang sitwasyon. Magsisimula ang 3-game suspension ni Embiid pag nakabalik na siya galing sa injury. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, presyo ng baboy nagmahal ng hanggang 100 piso kada kilo. Pagkasawi ni One Direction member Liam Payne, lumalabas na aksidente at di sinasadya. At gandang Pinay angat sa unang set ng headshots ng Miss Universe 2024. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tumaas ng hanggang 100 piso ang kada kilo ng karning baboy. Lalo pa raw itong magmamahal ngayong magpapasko. Nasa Frontline balitang yan si Carrie Caton. Mga gulay na lang ang pinamili ni Baby Vargas para makarami ng pang-ulam. Masyado na raw kasing masakit sa bulsa ang presyo ng karne ngayon. Lahat naman nagmamahal ngayon di ba? Wala namang mura na. Naglalaro mula 350 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng kasim at liempo sa Kamuning Market. Mas mataas na yan ng 70 hanggang 100 pesos kumpara sa monitoring noong nakaraang buwan sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon sa ilang nagtitinda, nagmahal na ng 5 piso ang puhunan nila sa kada kilo ng karning baboy. Lalo pa raw tataas yan dahil sa parating na holidays. December naman, pag ganyan, tumataas talaga ang baboy. Pagdating season ng December. Ayon
sa Department of Agriculture, problema ang supply ng karneng baboy dahil pa rin sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Nakadagdag pa ang El Nino at ang mga nagdaang bagyo. Bukod sa presyo, bumagsak pa ang produksyon ng agriculture and fisheries sa ikatlong quarter ng taon. Dahil dyan, aminado ang DA na baka malabo nang maabot ang 1-2% na target na paglago sa supply ng agrikultura para sa 2024. Marami rin yung mga bagyo na could also pull down or weigh down yung overall performance ng agri. Tuloy-tuloy naman daw ang importasyon para punan ang pangangailangan sa supply. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Dumami man ang mga Pilipinong may trabaho noong Setyembre, tumaas din ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap ng dagdag trabaho para madagdagan ang kanilang kita. Nasa Frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Brand marketing manager sa umaga at virtual assistant sa gabi. Sa kanya pang free time, rumaraket bilang financial advisor at agent ng Life Memorial Plan. Ganyan ang araw-araw na buhay ni Gerald Ibasitas. Even though I have my full-time job, it's not enough. May pagod talaga siya at the end of the day. Kabilang siya sa mga underemployed o yung mga may trabaho na pero naghahanapan ng racket. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 11.9% ang underemployment rate sa bansa noong September. Katumbas yan ng halos 6 na milyong Pilipinong underemployed. Mas marami kumpara noong Agosto. Bahagya namang tumaas ang employment rate o mga Pilipinong may trabaho. Nasa 96.3% o halos 50 milyong Pilipino noong Setyembre. Paliwanag ng PSA, dumami rin ang mga senior citizen na nagkatrabaho, lalo na sa services sector. Baka nagbukas ng mga sari-sari stores, convenience stores. So doon nanggaling yung substantial increase sa services. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, pinapakita nito na bumubuti ang lagay ng ekonomiya. Sa gitna ng tumaas na underemployment rate, prioridad daw nila ang paglikha ng kalidad na trabaho katuwang ang private sector. Sinegundahan naman yan ng National Economic and Development Authority o NEDA. Nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa pribadong sektor para bigyan ng tamang training ang mga manggagawa. Sa huling quarter ng taon, inaasahan namang darami ang magkakatrabaho dahil sa Christmas season. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagtatag naman ang bagong task force ang Department of Justice para tutukan ang investigasyon sa mga kaso ng extrajudicial killings ng war on drugs. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, trabaho ng bagong task force na mag-imbestiga, magsagawa ng case build-up at magsampa ng reklamo laban sa mga mapapatunayang sangkot sa mga pagpatay ng war on drugs. Inatasan din ng DOJ ang task force na makipagtulungan sa investigasyon ng Kamara at ng Senado. Binigyan sila ng 60 araw o 2 buwan para makapagsumite ng report sa kalihim. Sa Frontline News Abroad, malapitang binaril ng riding in tandem ang lalaking principal na papasok sana sa eskwelahan sa India. Maliwanag at abala ang kalsadang yan sa nilalakaran ng principal nang biglang lapitan at dikitan siya ng 2 lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Dito na siya binaril sa ulo. Dead on the spot ang biktima. Nangyari yan 50 metrong layo lang mula sa eskwelahan. Hindi patukoy kung sino mga salarin at anong motibo sa pamamaril. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, malungkot na balita po. Pumanaw na ang artist at dating TV host na si Robert Alejandro sa edad na 60. Inanunsyo yan mismo ng kanyang mga kaanak online. Kasunod po nito, inalala nila ang kabutihan at husay sa sining ni Robert. Nakilala po si Robert bilang TV host, dating reporter at artist. Founding member siya ng Communication Design Association of the Philippines, illustrator ng kabataan at sikat na art shop na Pape Mel Roti. Taong 2016 nang madiagnose siyang may colon cancer. Ito pa nga para naman po sa mga Pinoy and Jeans. May detalye na para sa bentahan ng ticket sa nalalapit na pagbabalik Pilipinas ng Korean supergroup na ENHYPEN.
Sa anunsyo ng organizer ng event, nagkakahalaga ng 1,500 pesos hanggang 7,500 ang tickets para sa nalalapit na destined fan meet ng grupo sa bansa. Gaganapin yan sa Smart Araneta Coliseum sa December 6. Bubuksan ang bentahan ng tickets sa November 12. Last May lang nang mag-fan meet din ang Enhypen dito sa Pilipinas. Ito pa nga, lumalabas na aksidente ang nangyaring pagpanaw ng dating One Direction member na si Liam Payne. Sa report po ng pep.ph, kinumpirma ng isang Argentinian journalist na nakunan sa isang CCTV ang insidente kung saan nahulog si Liam sa isang balkonahe ng hotel sa Argentina. Alinsunod na rin sa mga naunang report. Patuloy umano ito na hindi sinadya ni Liam ang nangyari. Yun nga lang, hindi naman inilabas sa lahat ang nasabing footage. Sa ngayon, nailipad na po pabalik sa Inglaterra ang mga labi ni Liam. Sa mga naunang ulat, may magaganap na magarbong funeral service para sa singer sa Biyernes sa West Midlands. Ito pa nga, angat ang gandang Pinay sa unang set ng official headshots ng Miss Universe 2024. Sa official IG ng Miss U, agaw pansin ang gandang Pinay ng ating pambatong si Chelsea Manalo sa unang set ng mga headshot ng Miss Universe. Wala mang bearing sa mismong kompetisyon pero kapansin-pansin na ang kanyang mga kuha ang may pinakamaraming likes so far. Ang kanya namang kabatch sa Miss Universe Philippines at gayoy Miss New Zealand na si Victoria Vincent, very regal ang atake. Bukod naman kay Chelsea at Victoria, may dugong Pinoy rin si Miss Universe Great Britain at si Miss Universe Bahrain. Sa November 17 na ang Grand Coronation Night ng Miss Universe this year sa Mexico. At yan nga po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Wednesday. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Good luck sa ating mga kandidata kasi tatlo, di ba? Tatlo na may dugong Pinoy. Oh, pero siyempre, Go Chelsea! Go Chelsea! Mga kapatid, 49 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.